Sabi po dito, gantimpala. Ano po ba yung gantimpala? Pag sinabing gantimpala, ito ay reward. Ito ay pabuya. Ito ay papremyo. Ngunit ang gantimpala ay nakakamit lamang ng mga nananalo at sumasali sa paligsahan. O ba? Alanganin namang pati yung nanonood lang may gantimpala. Punta ka sa isang paligsahan, nanonood ka, may gantimpala ka. Ang nagkakamit lamang ng gantimpala ko, ito po yung mga lumalaban at nananalo. Alam niyo po ba na ang bawat isa po sa atin bilang mga anak ng Diyos ay may naghihintay na gantimpala sa bawat isa sa atin? Ito po ay inihanda na po ng ating Panginoon. Inihanda na po ito ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sapagkat ang sabi sa Biblia, tayo po ay inahalin tulad ng Diyos sa manlalaro. Pag sinabing manlalaro, ikaw po ay lumalaban ng paligsahan. Mananakbo. Ang sabi sa Bible, ano po? Inihalin tulad po tayo ng Diyos sa mananakbo. Ibig sabihin, kung gusto po nating manalo sa ating takbuhin, kung gusto po nating maabot yung finish line ng ating takbuhin, ano po? Kailangan maging matibay po tayo. Kailangan maging matibay po tayo. Tulad po ng isang lalaro, may disiplina sa sarili. Di po ba? May disiplina sa sarili. Hindi po nagpapatalo sa mga masasamang sinasabi ng kanyang kapwa. Huwag ka na sumali dyan. Hindi ka naman mananalo dyan. Hindi mo kaya yan. Ano po? Ganun din po sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag ka na magsimba dyan. Magsisimba ka pa dyan. Wala ka namang napapala. Pag nangailangan ka naman ng pera, hindi ka naman makakautang kay pastor. Abay, kung gusto nyo, ang hanapin yung pastor ay Bombay. Pag kailangan nyo po ng pera, gusto nyo mapuntahan, Bombay na pastor ang inyong puntahan. Isiguraduhin ko sa inyo, pag ang Bombay ang pastor ninyo, makakakuha po kayo lagi ng pera. Pero hanggat ang pastor po ninyo hindi Bombay, ay umasa po kayo na ang inyong ine-expect ay hindi po may bibigay ng pastor. Kaya dapat maglingkod po tayo dahil sa Panginoon, hindi dahil sa anumang bagay. Ano po? Ang sabi doon ay may gantimpala. Ibig sabihin, bilang isang manlalaro, may paligsahan, ikaw na isang Kristiyano ay lumalaban po sa paligsahan at kailangan mong manalo. Sapagkat kapag ikaw ay nanalo, meron daw pong gantimpala na naghihintay. At sa bawat laban, marami pong sakit na daraanan ka. Di po ba? Hindi pwedeng lampa ang lumalaban sa palaro. Sapagkat kapag ikaw ay lalampa-lampa, hindi ka po mananalo. Ang sabi po sa aklat ng Mateo 5:12, ang sabi ganito, magalak kayo, magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusit din ang mga propetang nauna sa inyo. Ang sabi sa Biblia, kailangan daw po ay magsaya tayo. Bakit? At magalak, bakit? Malaki daw po yung gantimpala na naghihintay sa atin sa langit. Yun ay kung magpapatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Opo. Magkakaroon ka lamang ng gantimpala sa langit kung magpapatuloy ka sa paglilingkod sa Diyos. Baka pag sinabihan ka lamang ng kakilala mo, naku, huwag ka na magsimba-simba dyan. Wala namang napapala dyan. Wala namang pera dyan. Ano? Abala lang yan. Ay kung maapektuhan ka na at hindi ka na nagsimba. Diba? Ay kung dahil lamang sa problema, halimbawa, may kailangan kang bagay at sa tingin mo hindi dumarating. Sa tingin niyo po kaya magsisimba pa tayo? Yung hinihingi mo, pinapanalangin mo sa Panginoon, hindi nangyayari. Baka naman po maging dahilan para hindi ka magsimba sa Panginoon. Ang paglilingkod sa Diyos ay tulad po ng isang manlalaro. Handang magtiis, handang magtiyaga, handang magsakripisyo,
Ganun din po ang paglilingkod sa Diyos. Handang magutom, handang mahirapan, handang magtiis. Kahit masama na po ang sinasabi ng iba. Linggo-linggo, dapat magtrabaho ka na lang, nagkapera ka pa. Tandaan po natin, ang paglilingkod po sa Panginoon ay hindi po kalugihan, sapagkat nakikita ng Diyos ang lahat ng ating mga ginagawa. At gagantimpalaan tayo ng Diyos ayon po sa ating ginagawa. Kaya kapag nakita ng Panginoon na masipag ka sa simbahan, kaya ka nagsisimba dahil gusto mo maglingkod sa Panginoon. Iba ang gantimpala sa iyo. Kaysa naman sa pasulpot-sulpot ka lang sa simbahan, iba din ang gantimpala sa iyo. Lalo higit, doon sa hindi nagsisimba, iba din ang gantimpala sa iyo ng Panginoon. Ang sabi nga ng Biblia, sa masama daw po at mabuti, pinapabagsak ng Diyos ang ulan. Ibig sabihin, lahat po ng tao ay nabibiyayaan ng Diyos. Sa masama at mabuti, humihinga tayo, di po ba? Napalaking biyaya ng Diyos sa atin yan, na tayo ay humihinga. Pagising mo sa umaga, humihinga ka pa. Kahit wala kang makain minsan, humihinga ka pa. O ba? Kahit wala kang pera minsan, humihinga ka pa. Kahit may problema, humihinga ka pa. Ano po? Napakalaking biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin yan. Kaya ang gantimpala po ng Diyos ay ibibigay ng Diyos para lamang sa kanyang mga anak na nagpapatuloy at magtatagumpay sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya po hindi nawawala ang problema sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, hindi po tayo nawawala ng problema. Bakit? Dahil bahagi po yan ng ating paglilingkod sa Panginoon. Problema, pagsubok, kawalan, kahirapan, sakit, karamdaman, iyan po'y bahagi ng pagsubok natin bilang isang lingkod ng Diyos. At katulad po ng isang manlalaro, kailangan kang subukin. Bakit? Ay napakalaki po ng gantimpala ng Panginoon sa atin. Ang tanong ay gaano kalaki? Punta po kayo sa langit, makikita niyo. Oh. Kasi sabi sa Biblia ay, mansyon daw po ay, mansyon na tahanan ang inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ibig sabihin, kapag ang gantimpala ay mansyon, mahirap po talaga ang laban. Opo. Minsan nga po may palaro. Ano lang ang gantimpala? Motor lang. Talagang nakikipagpasyagan na po ng mukha eh. Oh? Boxing amateur. Ang gantimpala yung motor. Nakikipagpasyagan na ng mukha mga naglalaro. Eh lalo na po ang gantimpala ay, ang sabi din ay mansyon. Ibig sabihin talagang napakahirap ng ating dadanasin. Pero tandaan natin mga kapatid, sa bawat hirap na ating dinadanas, may katapat po na gantimpala ang Diyos. Kaya po napakahalaga sa bawat anak ng Diyos na tayo ay lumalaban at nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ano po? Bilang mga anak ng Diyos, nagpapatuloy kahit may kahirapan, kahit may sakit, kahit may karamdaman, kahit minsan po ay tinatamad ka ng magsimba. Ano bang napapala ko dyan? Bakit ba ako nagsisimba? Yan tanong ko naman sa iyo, ano namang napapala mo kung hindi ka nagsisimba? Sige nga. Nakakawa ka lang ng mga galis ng mga nasa tabi-tabi. Kaya ang gawin mo, maglingkod ka na lang sa Panginoon. Isiguraduhin ko pa sa iyo, pagpapalain ka po ng Diyos. Huwag po tayo mag-expect na kapag ikaw ay nagsisimba, laging may pagpapala. Dahil ang pagpapala, nasa tamang panahong ibibigay ng Diyos. At alam niya din po, ang bibigyan niya ng pagpapala. Ano po? Tapos maiingit tayo kapag pinagpala ang iba. Bakit? Dahil alam ng Diyos kung sino talaga ang karapat-dapat. Kaya bilang mga anak ng Diyos, patuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag po tayong padadaig sa mga pagsubok. Huwag po tayong padadaig sa mga problema. Huwag po tayong padadaig sa kahirapan. Ano po? Huwag po tayong padadaig sa mga kampo ni Satanas na aakinin ka papalayo sa Diyos. Bakit? Dahil hindi po nagtatagumpay ang mga tao na hindi sumusunod sa ating Panginoon.
Kailangan po ay sumunod tayo sa Diyos. Kung gusto natin magtagumpay, masaklap dyan, ang dami natin gusto sa buhay yan. Ang tamad-tamad naman maglingkod sa Diyos. Alam mo po ba ang Diyos nagagalit sa taong tamad? Kahit ako galit po ako sa tamad, opo. Kahit ako galit ako sa tamad, di lalo na po ang Diyos. Mas lalong galit ang Diyos sa tamad. Dahil tayo ay nilikha ng Diyos na may abilidad. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Nilikha tayo ng Diyos na may isip. At higit sa lahat, nilikha tayo ng Diyos na kalarawan niya. Ibig sabihin, bawat anak ng Diyos matalino. Kaya kung isa ka sa tamad, ay sisiguraduhin ko sa iyo, kapatid, 1,000,000% hindi ka pagpapalain ng Diyos. Diba? Sabi sa Biblia, huwag pakainin ng tamad. Ngayon, kung gusto mo ikaw ay pagpalain ng Panginoon, magsipag ka po. Magsipag tayo. Magsipag, lalo tigit magsipag sa gawain ng Diyos. Magsipag po tayo. Labanan natin ang problema. Labanan natin ang kahirapan. Labanan po natin ang mga pagsubok. Sapagkat ang umayaw ay hindi nagwawagi. At yung mga nagwawagi, yun ang hindi umayaw. Kaya kung gusto mo magwagi ka, huwag kang umayaw. Di ba ba? Para hindi ka po maingit pandangoli sa iba. Di ba ba? Bakit ang mayayaman ay yumaman? Kasi masipag. Bakit ang tamad ay namatay ng tamad? Kasi tamad. Oh. Hindi naman po natin kasalanan eh. Kung anong buhay tayo isinilang. Kung isinilang man tayo mahirap, di natin kasalanan yan. Ang kasalanan natin, kung mamatay tayo ng mahirap pa din. O ba? Kaya ibig sabihin magsikap tayo. Pastor, paano nga ganito lang kami? Naku, kung pag-aaralan po natin ang buhay ng mga mayayaman, dumaan din po yung iba sa hirap. Di ba ba? Bakit sila yumaman? Bakit sila pinagpala? Kasi nga po sila ay masisipag. Ngayon, kung gusto mo pagpalaan ng Diyos, maging masipag ka. Higit sa lahat, maging masipag ka sa panalangin sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay nagpapala sa mga tao at mga anak niya na patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Huwag po kayong ayaw sa paglilingkod. Huwag po tayong ayaw sa paglilingkod. Sapagkat nasa Panginoon po ang lahat ng ating kailangan. Kaya kung may problema ka, pagtiisan mo yan, ihingi mo ng tulong sa Diyos, at ikaw po sigurado ko ay tutulungan ng ating Panginoon. Amen. Kahit may tumayo, tayo malangin. Panginoon, salamat po muli ng marami o Diyos sa natapos po namin pag-aaral ng inyong banal na salita. Tulungan niyo po kami o Diyos na maging tagumpay sa aming paglilingkod sa mundo ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magpatuloy sa hamon ng aming buhay. Kahit anumang pagsubok, problema, kawalan, kahirapan, ay maging matibay po kami upang kami magpatuloy sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Ilayo niyo po kami sa anumang sakit karamdaman, kapamakan, kamatayang gawa ng away.